Masayang araw, mga ka-PL. O ibinunyag po ni Senator Marcoleta, mga kababayan, kung ano po ang tunay na nangyari dito sa botohan ng Senado, mga kababayan, para sa dismissal po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, dapat daw po, ngayong araw na ito, A4, sabi niya, pag-usapan na natin ito ngayon. Kaso, mga kababayan, itong mga taga-kamara, nakiusap daw. Nakiusap o nagmamakaawa. Parang ganun ba, mga kababayan? Teka lang, sandali, Senator. Pag mo na ngayon, baka naman pwedeng file muna kami ng motion for reconsideration. Ayan, maghain sila, mga kababayan. At para magkaroon naman kami ng tsansa. Matupad namin yung kagustuhan ng aming amo. Ganun no? Nakiusap baga, etong mga taga-kamara, nagmakaawa, yan, ganyan, mga kababayan. Nakipagtawaran, parang ganun, nakipagtawaran sa palengke, ang datingan lang, mga kababayan. Magkano yung isda? Baka pwedeng 50 na lang. Ganun kawawa naman doon, mga taga-kamara, mga kababayan. Talagang gustong-gusto nilang mapa-impeach si Inday Sara kahit napakalabo na. Pinagkaisahan na nga sila ng Korte Suprema, unanimous decision nga Pero nakipagtawaran pa rin. Ito po ang video, mga kababayan, kung paano po ibinunyag ni Senator Marcoleta ang naging pag-uusap nila para po sa itong darating yata na asais, matutuloy itong botohan sa Senado dito po sa dismissal, ayan, sa impeachment case ni VP Sara, kasi aantayin na lang talaga yung kanilang MR o motion for reconsideration. Pinagbigyan na lang baga sila, mga kababayan, pero alam naman po natin yan na mababasura pa rin po yung kanilang motion. At hindi pa rin ho sila mananaig dahil ang Korte Suprema, once na nagdesisyon na ho sila, yun na ho yun. Mahihirapan na po silang baguhin yung kanilang desisyon kasi lumalabas po na parang mahirap pong pagkatiwalaan ang kataas-taasang hukuman kung pabago-bago po ang kanilang desisyon. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan, ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Nelson, Chen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Aha. Ano nga kung, paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Oho. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng decision, Aha. at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. Aha. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka,
Alam mo na. Sinabi ko na yan, naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, Oo po. para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional, sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos- Immediately executory, unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, walo. Oo. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa eh. Hirapan. Oo. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, oh. Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Eh, isa nga, hirap ka na eh. Oo. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na yun. Pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nila, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi pagkasunda. nga, makinig muna ka. Opo, oh. August 4, Lunes ata yun eh. Opo. Ede, tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oho, nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob. Magkakainitan tayo rito eh. Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito eh. Kinabukasan kanya, walang pasok, Oo. Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun, oh. Oh, sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Ayun po ang ganap, mga kababayan, sa pagkikipag-usap nitong mga taga-kamara kay Senator Rodante Marcoleta. Ngayon pa lang, parang nanginginig na yata itong mga taga-kamara, mga kababayan. Oh, pinagbigyan na nga lang sila eh. Di ba? Kasi parang naaawa na lang rin si Senator Marcoleta. O sige na nga. Bigyan na natin yung gusto ninyo. Kasi kung pinagpilitan nilang 11 talagang babarahin sila ni bakit napakatagal naman yan? O asais, o magtagpo tayo sa asais. O yan. So, may aabangan tayo ngayong asais, mga kababayan. Ito na po yung maghahanda na po tayo ng isang bandihadong popcorn para para mag-antabay tayo dito sa sa Senado, sa magiging botohan sa dismissal, ay maganda to, mga kababayan, at meron tayong aabangan sa asais. Yan lang po. Pinaalala ko lang ho sa inyo kasi baka mamaya hindi nyo ho alam kung kailan mangyayari yan. Mainam na pong alam ninyo para lahat ho tayo nakasubaybay dyan. At kung ano man ang magiging desisyon, mga kababayan, di masasabi na lang ho natin na ang gaba, dili magsaba. Wagi tayong mga DDS, mga kababayan. Pagtatawanan natin itong mga galit na galit, gigil na mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Asahan po natin, mga kababayan, malabo pa po sa sabaw ng pusit na katigan ng Korte Suprema ang ihahain po nilang motion for reconsideration. Malabo. Hindi na po mababali ng Korte Suprema ang sarili po nilang desisyon. Lahat po sila nagkaisa po ang desisyon nila. Unanimous nga, mga kababayan. No? Unanimous. Kaya etong ginagawa ngayon ng Kamara, nagbabakasakali na lang ho ito sila
Kasi nga, baka merong isang tao na bumubulong sa kanila na i-interrupt, i-distract ninyo ang Senado para wag maging madali o wag nila madaliin ang pagbasura sa impeachment ni BP Inday Sara. Distraction na lang yan sa kanila eh. Nanggugulo. Ayun ang ginagawa ng taga-kamara. O nanggugulo na lang mo yan sila, mga kababayan. Nandi-distract na lang yan sila. Kumbaga, nananakot na rin, parang gano'n. Pero wag ho tayo matakot. Malabo po mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Pag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.